Date na nila na nalaman, nako, bakit payat yung aking ibon? Parang may bulati yata to, ganito. So kailangan purgahin, pero ang problema, nagpares na at anytime soon, manganganak na o mangingitlog na. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw ng Martes ngayon sa inyong lahat. Time check natin, 8:37 ng umaga, araw ng Martes nga ngayon mga kalapatids, January 2, 2024, at napakaganda ng panahon mga kalapatids. So, ang sarap magpalipad, pero hindi pa rin natin paliliparin yung ating mga alaga sapagkat kahapon nga pinasting natin sila at gutom yung mga yan. Ang pinakain lang natin sa kanila ay yung oregano leaves o yung ano ng oregano, yung halaman ng oregano. So ayan, yung mga dumi nila, papansin nyo, reasonably clean lang ginawa ko mga kalapatids, pasintabi sa mga nag-aagahan dyan. Medyo kulay green yung kanilang mga dumi dahil nga sa sinabakan nilang dahon ng oregano. At isa pa, kahapon nga sa previous video natin, pinurga na natin sila, siyempre gamit yung water soluble na pampurga. So ito nga yun, nakahanda na. Ito na yung huling pagbibigay natin ng pampurga sa kanila mga kalapatids. At ganun din, bibigyan din natin tong mga alaga nating breeder ng pampurga. At konting paglilinaw lang mga kalapatids, kasi meron ng mga nagtatanong sa atin, bakit ka nagpupurga ng may itlog ng mga breeder? Hindi mo ba yan napurga? Hindi mo ba yan na kondisyon? Ang pagkukondisyon, bago, ang pagpupurga pala, pasensya na, ang pagpupurga, ginagawa yan bago pagparesin yung mga alaga. So hindi maganda yan, sabi ng iba nating mga kalapatids. Totoo naman mga kalapatids na mga kanubi, ang pagpupurga ay kasama yan sa golden rule ng pagpa-breeding. Bago pagparesin, tamang flushing, proper cleansing. So lahat yan ginagawa at kasama dun, hindi mawawala ang pagde-deworm. Pero ang dahilan mga kalapatids kaya natin yon ginagawa, dahil nga para sagutin yung mga tanong ng mga kanubi natin. Tanggapin natin ng totoo na yung mga nubi, hindi naman nila alam yan yung mga proper cleansing, proper flushing prior sa pagbe-breeding. So hindi nila alam yan. Ang alam lang yan, pagpaparesin nila, pagsasamahin, at yun na. Akala nila ganun na lang kasimple yun. Date na nila na nalaman, nako, bakit payat yung aking ibon? Bakit parang may bulati yata to, ganito. So kailangan purgahin, pero ang problema, nagpares na at anytime soon manganganak na o mangingitlog na yung kanilang mga alaga. So hindi nila alam yung gagawin. At kung tayo man mga kalapatids na nag-aalaga ang tatanungin, sabihin natin sa mga kanubi natin, nako, i-give up mo na yan. Unang-una kasi hindi mo na kondisyon ng maayos at hindi magiging maganda at malusog yung magiging anak niyan. So yun ang mga sasabihin natin. The fact na alam natin sa isip natin na hindi pa naman proven yan, hindi pa naman wala pa namang napatunayan yung mga breeders mo. So okay lang yan, give up mo, tapos i-condition mo ng maigi. So ganun. Pero yung ganun kasing perspective ng pagtingin sa sitwasyon mga kalapatids, hindi agad-agad yan totally maiintindihan ng mga kanubi natin. Kasi ang iba dyan, wala pa sa isip nila yung manalo. Kasi hindi pa naman kumakarera yung mga yan Ang nasa isip niyan ay mag-alaga, mag-enjoy at tamang ronda-ronda lang sa low fly dito sa kanilang paligid ng kanilang kulungan. So ganun lang. Ang iba nga dyan talagang kinasasabikan pa yung paglabas ng unang itlog ng kanilang mga alaga. So alam natin yan kasi naranasan natin yan nung tayo ay nagsisimula pa, mahabang panahon na ang nakalipas. So ganun talaga mga kalapatids. So yung iba ayaw i-give up. Pero kung sakaling yun ang choice nila mga kalapatids, so ang tanong, anong pwede nilang gawin? Anong maaaring best move or rational moves nila para kahit papaano kompromiso naman kahit papaano na maalis yung mga bula-bulate ng kanilang mga pares. So yun ang ating sinuggest na solusyon. So ginagawa ko yun mga kalapatids, hindi dahil hindi ko napurga ito. Sa mga matatagal nang nakatutok dito sa ating channel, alam nyo, 1 buwan yung preparasyon natin dito sa breeders natin ito sa Vandenbroek, Taiwan. 2 beses pa natin yan sila pinurga mga kalapatids, at magkaibang brand para maiwasan nga yung immunization, o kung hindi naging epektibo yung brand na yon sa specific worm na maaaring nasa intestine nila, merong ibang brand na sasalo na mag-cover up dun sa hindi kayang gawin nung kabilang brand. So ganun nga ang ginawa nating sistema dito.
So bakit ganon? Third clutches na tayo kasi mga kalapatids. At napansin natin may bulate. Ba't nagkaroon ng bulate? Hindi naman yan nakakalabas, hindi naman nakakatuka sa labas. At ang totoo mga kalapatids na kanubi, itong ginagamit nating patukaan at patubigan, sila lang ang gumagamit niyan mga kalapatids. Hindi natin ginagamit dito sa iba. Hindi natin kinocross use. Kasi nga baka magkaroon ng cross contamination. Kasi alam naman natin yung iba ito mga pliers natin, lumalabas yan kung saan yan napupunta. Samantalang itong mga breeders natin nakakulong lang. So iniiwasan natin cross contamination. Ang ginagawa ko ito lang, sila lang ang gumagamit niyan. Pero ba't ganun sa kabila nun nagkaroon ng bulate, may worm tayong nakita. Ang suspecha ko mga kalapatids, dito natin yan nakukuha sa mga minerals at grits na binibigay natin. So ito kasi Taiwan soil to, di natin alam kung saan nanggaling to. Di natin alam kung infected ba to. Most probably infected nga to kasi nagkaroon yung ating mga alaga. Although yung minerals na makukuha nila dito ay talagang kailangan. Yun lang ang suspecha ko, diyan nila nakuha yan. Wala nang iba pa tayong may isip na dahilan kung bakit nila nakuha yon. Hindi natin i-give up nga yung itlog na pang third clutch kasi nga nagsasagawa tayo ngayon ng selective breeding dito sa ating mga ibon na to, sa bloodline na to. So titestingin natin yung mga anak nila at mula dun sa mga anak nila gagawa tayo ng programang set. Yun ang ating titignan. In short mga kalapatids, kailangan ko ng mga samples ng mga offspring o anak nitong bloodline natin na ito na sinusubukan. Kaya hindi natin i-give up yung mga itlog nila. Then dahil nga doon, anong pwede natin gawin? Kasi anytime soon mapipisayan at magsusubuyan. So ang mas logical na paraan ay isingit o isundot yung mabilisang pagpupurga sa kanila para na sa ganun bago sila magsubo malinis na yung kanilang sistema. At ito mga kalapatids, kasi pagka nagsusubo kasi mas prescribed talagang ibigay sa ating mga alaga yung tap water lang na walang halo. Alam yan ng mga kalapatids natin. Kapag nagsusubo, isang sekreto dyan yung malinis na tubig. Nagiging regular yung aking pagbibigay ng bawang na pang maintenance nila, parang sa ganun every now and then nakik-cleansing yung kanilang intestine. Kasi ang bawang mga kalapatids na kanyubi ay natural pampurga, natural dewormer yan mga kalapatids. Pero yun na nga nangyari na hindi natin namalayan at nagkaroon na sila. So yun ang dahilan kaya natin sila pinurga mga kalapatids kahit may itlog na sila. Pero ulit paalala mga kalapatids na kanyubi nanunood, kailangan proper cleansing, proper flushing ang gagawin bago nyo ipagsamahin yung inyong mga pares. At kung sakaling yun nga na hindi maiwasang magpurga, kahit nakapares na sila at anytime soon mangingitlog na, maging maingat lang mga kalapatids na kanyubi na kailangan mailabas muna yung pangalawang itlog o mailabas yung dalawang itlog bago nyo isagawa yun. So, mga 3 to 4 days mga kalapatids pagkatapos na ilabas yung pangalawang itlog, pwede nyo nang gawin yung sundot na pagpupurga mga kalapatids na kanyubi kung hindi maiiwasan. Siyempre common sense mga kalapatids na kapag ka nasa loob pa kasi yung itlog, pwedeng maka-apekto yun dun sa itlog na ilalabas ng hen. So ganun lang kasimple yun. Yun ang logical explanation dun. At medyo ingat din kayo mga kalapatids na kanyubi na huwag nyo naman purgahin pagkalipas pa ng 10 days. Kasi pagka naglilimlim na yan, 10 days na naglilimlim yan, nagsisimula na yan mga kalapatids na gumawa ng crop milk. At makakaapekto yung gamot na pampurga pagka sa mga ganung period natin sila binigay. Epekto yun sa reproduction ng crop milk at siyempre mako-contaminate din yung crop milk ng mga gamot na binibigay natin. So big no-no yun mga kalapatids. Bago ko makalimutan mga kalapatids, shout out muna kila Kuya Marios TV. Sir, maraming salamat po sa inyong mga tips at advice na ibinahagi nyo sa akin. Shout out din kanila Bergeles, sa mga idol natin at solid supporters na sila Romel Zuniega, Jay Avila, kay Giancarlo Ausena. Shout out sa inyo mga kalapatids at shout out din kay Mr. KJRMP GHIHH. Shout out din kay For Alop, Jervarans TV at syempre doon sa ating bagong subscribers at solid supporters. Nako mga kalapatids, kung kayo ay mahilig din magbike dyan, mag-subscribe na kayo. Bike tayo. So ayan yung channel niya mga kalapatids. Mag-subscribe kayo dyan, marami kayong matututunan dyan at marami kayong malalaman tungkol sa larangan ng
pagbibisikleta. So sir, bike tayo. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa ating munting channel. At syempre dun sa ating mga silent viewers dyan na solid supporters naman talaga. Shout out sa inyo mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood dito sa ating munting kwentuhan sa ating channel. Alright? Meanwhile, Dito naman sa ating flyers shop mga kalapatids, ayan, nakikipagbalyahan na rin yung ating mga alagang ibong inakay na winalay lang natin 3 days ago yata nakakalipas. Ayan, nakikipagsiksikan na rin sila. So alam na nila pagka pumito tayo, oras na yon para kumain sila. Pero gaya nga na sinabi natin, hindi makakain ng gusto yan. Pagkatapos nilang kumain yan at maubos yan, lalagay natin sila dito, dyan na sila hanggang buong maghapon, magdamag. Haharangan na lang natin yan sa yung ating viewing area para hindi sila makababa dito. Diyan lang sila, makakapag-viewing sila dyan at bababada natin ng pagkain. Nang sa ganun, makabawi naman sila. Dahil nga, ayan, mahihina pa yung tumuka. So, masusolo nila yung pagkain ilalagay natin. Nang sa ganun, hindi sila mangangayayat. At tuloy-tuloy pa rin yung development ng kanilang pangangatawan, mga kalapatid. So, yun muna sa ngayon, mga kalapatid, ang ating update dito sa ating mga alaga. At patuloy ko kayong i-update sa mga susunod nating video. Kaya, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, nako, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun i-updated ka sa mga ginagawa nating kwentuhan. Paki-like, comment, share na rin mga kalapatids kung yung nagustuhan ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muli pagkikita. Paalam!